Nakalagay po, in-include sa 10th session day. Yun po yung section number 36. Hindi po totoo yun. At sabi po nila, yung session 36 is the 10th session. Hindi po. Bilangin po natin yung December 2. That was the date when the first complaint was filed, endorsed, and received by the Office of the Secretary General. December 2 is session number 26. Mr. President, bilangin po ninyo session number 26 up to session 36 na sinasabi ng Solicitor General. Yun po ang 11th session. That was not the 10th session. Una sa lahat, dapat klaro. Magkaiba po ang session day at calendar day. Ang session day ay nagsisimula kapag nag-call to order ang House at nagtatapos lang kapag nag-adjourn. Ibig sabihin, hindi ito kapareho ng karaniwang araw sa kalendaryo. Pwedeng tumagal ang isang session day nang lampas sa isang calendar day at hindi rin ibig sabihin na may sesyon ang Kongreso araw-araw. Hindi ito kapareho ng petsa sa kalendaryo. Halimbawa, kung nag-call to order ang House ng Lunes, tapos nagpatuloy sila hanggang Martes ng madaling araw bago mag-adjourn, iisang session day lang yan kahit 2 calendar days ang nadugtong. At kung walang session ang Miyerkules, walang session day kahit may pumasok na calendar day. Pero kung papakinggan mo si Senator Marcoleta, parang gusto niyang ipakita na inabot ng halos 2 buwan bago na isama sa order of business ang 3 impeachment complaints dahil binibilang niya ang calendar days mula December 2 hanggang February 5. Ang problema, mali po ang batayan niya. Hindi calendar days ang sinusunod ng konstitusyon para sa requirement na ito, kundi session days. And here comes another issue. Mali rin po ang bilang ni Senator Marcoleta ng session days. Bilang isang abogado, dapat sanay kabisado na niya ang basic rule sa pagbibilang ng legal periods. Hindi isinasama ang unang araw, pero isinasama ang huling araw. Malinaw ito sa Section 31 ng Revised Administrative Code, which states, legal periods shall be computed by excluding the first day and including the last day. Now, kung i-apply natin ito sa impeachment timeline, ang unang complaint ay na-file noong December 2, 2024. Ayon sa Section 31, hindi ito isasama sa bilang. Ang unang session day na papasok sa bilang ay ang December 3, 2024. Kaya kung bibilangin ang 10 session days, ang ika-10th session day ay tumapat sa February 5, 2025, eksaktong araw na naisama sa order of business ang 3 impeachment complaints. At mismong Supreme Court decision sa kasong Duterte versus House of Representatives, pages 63 to 65, ang nagkumpirma nito. Sa katunayan, gumawa pa sila ng table para ipakita ang tamang bilang at malinaw doon na ang 10th session day ay tumapat sa 36th session day na nagsimula noong February 3 at nagtapos noong February 5. Kaya nang maisama ito sa order of business noong February 5, pasok pa rin ito sa deadline na itinakda ng konstitusyon. Sa madaling sabi, hindi po lumabag ang House sa 10 session day rule at malinaw na maling-mali ang naging bilang ni Senator Marcoleta. Ipakita po natin yung last page ng impeachment complaint. Pakita po sa slide. Ayan po, Mr. President. Sabi po ng Secretary General, subscribe and verified before me on this blank day of February 2025. Wala pa pong date eh. Ito po ba ang verification, Mr. President? Hindi po. Ang verification po ay nakasaad po sa mismong tuntunin ng House of Representatives. Balikan po natin ang Section 3. Ano po ang sinasabi? Section 3, Paragraph 2. An impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. At the very least, yun ang dapat na ilagay po. Nakalagay po ba sa verification dito? Ng Secretary General ng House of Representatives? Wala po. Ito po'y parang jurat lang sa isang affidavit. Sinasabi lamang po dito, kilalan niya yung nagsipirma sa isang dokumento. Na ang dokumento ay naglalaman ng 32 pages. This is not the verification required
under the rules of impeachment by the House of Representatives. Ito po, this is an impeachment complaint. You are removing the second highest official of government. Yun lamang pong verification eh. Sablay na po eh. Isa pa pong isyong ibinato ni Senator Marcoleta ay ang umano'y kawalan ng verification sa fourth impeachment complaint. Bilang patunay, ipinakita pa niya ang last page ng reklamo kung saan nakalagay ang subscription and verification ng House Secretary General. Ngunit dito po siya nagkamali. Ang tinutukoy niya ay simpleng certification mula sa Secretary General at hindi ang mismong verification na hinihingi ng konstitusyon mula sa mga kongresistang naghain at nag-endorso ng reklamo. Kung masinsinan po niyang tiningnan ang kabuuang dokumento o kahit man lang binuksan ang pahina kasunod ng page 32, makikita roon ang kumpletong verification na bahagi mismo ng complaint. Kaagad nitong sinundan ng mga pirma ng lahat ng 215 House members na lumagda sa fourth impeachment complaint. Kung ayaw niyo pong maniwala, napakadali pong beripikahin. Buksan lamang ang opisyal na website ng House of Representatives, i-click ang tab na may pangalan na impeachment at makikita doon ang buong kopya ng ika-4 na verified impeachment complaint kasama na rin ang 3 nauna. Nakakalungkot isipin na hindi ito napansin man lang ni Senator Marcoleta. O baka naman umasa lang siya sa impormasyon ng staff niya nang hindi muna binusisi ang dokumento. Sa huli, nagbunga ito ng isang pahayag na hindi tama at nagmistulang fake news na naitala mismo sa plenaryo ng Senado. So yan po ang part 2 ng reaction ko sa privilege speech ni Senator Marcoleta. Abangan po ninyo ang part 3 dahil may mga sinabi pa po si Senator Marcoleta na sa tingin ko ay hindi tama. Maraming salamat and see you in my next video.